At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon Kristo eh. Yung sinabing ni Ministro Arnel Tumanan ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na hindi tunay na imahe ng ating Panginoon Kristo ang larawan ng simbahang Katoliko, nakalimutan nila. Naalala niyong palabas sa pelikulang Felix Manalo? Sino ang aktor? Di ba si Dennis Trillo? Kung ang argumento nila, At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon Kristo eh. yung pelikula ni Felix Manalo, ang mukha ba ni Felix Manalo ay si Dennis Trillo? May larawan na kumakalat. Yung mga kaanib, hinalikan nila, sino? Si Dennis Trillo. Ito na nagdala sa Felix Manalo. Hinalikan. So kung gayon, ibig ba sabihin na diniyos na nila si Dennis Trillo na naglalarawan kay Felix Manalo? Sa aktwasyon, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na eh, kahit itanggi pa eh. Hindi kami sumasabat. Ba't ka nakaluhod? Tingnan niyo ang magazine nila. Liwanag Magazine ng INC. Ang mga miyembro ng INC lumuluhod habang nakahiga si Felix Manalo. So kung ang pagluhod, katumbas ay pagsamba, Sa aktwasyon, nakaluhod. Halata mo na eh, kahit itanggi pa eh. Hindi kami sumasabat. Ba't ka nakaluhod? aaminin ba nila na sinamba nila si Felix Manalo? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay. Inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Tatalakayin muna natin ito mga kapatid dahil mula pa noon hanggang ngayon, paulit-ulit na propaganda at banat ng mga INC sa pananampalatayang Katoliko. Kung saan man kayo nagsubaybay ngayon sa ating live streaming, i-comment kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa para una ating malaman kung saan nakabase kayo, lalo na sa mga OFW, sa ating mga kapatid din na nagsubaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFW. No? Hello, welcome sa inyo. Binanatan tayo kaugnay sa pagluhod. Ito, balikan natin mga kapatid. Ang pahayag mismo ng ministro ni Felix Manalo. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon pa lang ka, Joel, sa aktwasyon, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na eh, kahit itanggi pa eh. Hindi kami sumasabat. Ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. Narinig niyo sa Biblia ang pagluhod katumbas sa pagsamba? O ano ito? Nasa kanilang magasin. Ang mga kaanib ng INC ay lumuluhod saan? Sa harapan ni Felix Manalo habang nakahiga. Aaminin ba nila kung ang argumento ni Mr. Arnel Tumana? Yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. Sa kanilang Liwanag Magazine ng Iglesia ni Cristo, makita natin si Felix Manalo nakahiga habang ang mga kaanib ay lumuluhod. Aaminin ba nila na sila'y sumasamba sa tao? Halata mo na eh, kahit itanggi pa eh. Hindi kami sumasabat. Ba't ka nakaluhod? Yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. Ating isa-isahin itong kanilang argumento mga kapatid na talagang bumabalik sa kanila ang banat nila sa simbahang Katoliko. Bakit? Mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang. Kung sinasabi... Yan.
hindi daw ginawa nila, mga kapatid, ang magbintang at magparatang. Pero alam nyo naman na paulit-ulit nila na binanatan ang simbahang Katoliko, kahit pa si Felix Manalo may audio na ang Katoliko daw umano'y sa demonyo. Kaya, sa napakinggan ninyo na pahayag ni Mr. Tumanan na hindi umano gawain ng iglesia na magbintang, abay, malinaw na kontradiksyon yon sa pahayag niya. Bakit? Paulit-ulit nila na propaganda na ang Katoliko ay sa demonyo. Ito'y direktang pagbibintang sa simbahang Katoliko. Dahil ang pag-ugnay ng isang pananampalataya, lalo na sa simbahang Katoliko na pinanggalingan ni Felix Manalo, na ayon sa kanila'y sa demonyo, yun ay akusasyon. Hindi yan simpleng doktrina lang, di ba? Kaya, hindi tama ang pahayag na hindi daw gawa ng INC ang pagbintang. Sapagkat, pansin nyo naman, ang pagsasabi na ang Katoliko ay sa demonyo, yun ay isang malinaw na paulit-ulit na propaganda at pagbintang sa pananampalatayang Katoliko. Di ba? Okay. Isa-isahin natin ang pagsagot dahil itong videong ito kasi kumakalat din ito at pinasapasa. Kaya makatulong kayo, mga kapatid, kung itong ating talakayan ngayon, ipasa din ninyo sa mga kapwa Katoliko. Sabi man po namin na ang kinagis ng relihiyon, O, yon. Ang topic talaga nila, kinagis ng relihiyon, ang simbahang Katoliko. So, kaya si Felix Manalo galing sa simbahang Katoliko. So, unang Juan 2:18, nandito na ang mga Antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan. Alam po ba ninyong inuulit lang namin yung Inuulit lang nila ang nabasa. Pero, kahit inuulit ninyo, hindi nyo naunawaan ang binasa ninyo sa mga aklat Katoliko. Bakit? Kung para sa kanila, mga kapatid, bawal ang larawan, bawal ang imahe, bawal ang monumento, yon ang nasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3-4. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng isang larawang inanyuan. Pero ang tanong dito, alam niyo ba, bakit sa mismong Pasugo Magazine, Marso 1962, sa pahina 2, isinulat ni Mr. Benjamin Santiago, may larawan, may medalya ni Felix Manalo. Alam ba ninyo yan? Ito sa Pasugo Magazine ninyo yan. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Napansin niyo? Meron pa silang medalya na tanso. So ang tanong dito, bakit mas mahigpit sila at ipinagbabawal nila ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo sa mahal na Birhen Maria, sa mga anghel, sa mga apostol, ngunit mas maluwag sila kapag larawan na ng kanilang sariling tagapagtatag na si Felix Manalo. Di ba? Napakalinaw na ito'y hindi Biblia ang problema, kundi ang interpretasyong pinipili lang kung ano ang gusto at ano ang susundin nila. Nagamit nila itong aklat na ito. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko. Eto, mga kapatid. Talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare. Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko. Ito po ay isinulat
ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimu putes at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi doon. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. Yan. Malinaw naman ang nakasulat, mga kapatid. Pero, pinipilipit lang ng ministro. Mali ang paratang. Bakit mali ang paratang? Hindi ang material na larawan ang sinasamba. Tayo ang may-ari, tayo ang mapaliwanag. Dahil sa Katolikong toro, ang pagsamba, latria, ay ang mismong persona. Persona ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ang kahoy, pintura o bato. Kapag sinasabi, sinasamba ang larawan, nabasa nila, yun ang tinatawag na pandiwang anyo. Ulitin ko, kapag sinabi sa nakasulat, sinasamba ang larawan, iyon po ang pandiwang anyo. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo na kinakatawan ng larawan, hindi sa bagay mismo o sa larawan mismo. Halimbawa, kapag hinahalikan mo ang litrato ng mahal mo, hindi ibig sabihin na sinasamba mo yung papel. Ang minamahal mo ang tinutukoy sa kilos yan na naglalarawan sa picture mismo. Di po ba? Pero pinotol kasi nila ang konteksto. At napakinggan nyo naman yung sinabi ni Mr. Tumanan, sinasamba kita, Panginoong Hesukristo. Nakasulat yan, binasa niya. So yun ay direktang nakatuon sa ating Panginoon Jesucristo, hindi sa larawan. Halimbawa, yung sinabi niya na ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba. Payag siya. Payag ba kayo, mga INC, na ang pagluhod katumbas sa pagsamba pagkatapos sa inyong liwanag magasin? Tingnan ninyo, lumuluhod habang nakahiga si Felix Manalo. Payag ba kayo na kami ang mag-interpret diyan at sasabihin namin, abay, Diyos pala nila si Felix Manalo? Payag kayo niyan? Natural sabihin nyo, hindi. Kami dapat ang magpaliwanag, di ba? O ganun din sa aklat Katoliko na ginagamit ninyo para sa mga propaganda. Dahil noong isinulat ito sa pare, mga kapatid, si Father Enrique Demon, ang referensyang ito na ginawa nilang deferensya, ginagamit lang ng pare ang tinatawag na Old Tagalog na ang kahulugan sa pagsamba ay hindi yung tinatawag na pagdiyos na, kundi paggalang. Tanong, sa Biblia ba, may mabasa ba na ginamit ang salitang worship, pero hindi pagdiyos? Baka din nila alam ito. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, and David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the kings. Napansin niyo ang nakasulat, King James Version yan, worship the Lord and the king. Ibig ba sabihin, ang hari gawin ng Diyos dahil may nabasang worship? Diyan natin makita na ang interpretasyon nila sa salitang worship, mali. Puntahan natin ang dating Biblia. Ito ang mabasa sa dating Biblia sa ikalawang mga Kronika, Kapitulo 29:20. At sinabi ni David sa buong kapisanan,
Ngayon purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniyukod ang kanilang mga ulo at sumasamba sa Panginoon at sa hari. Ngayon, dahil mabasa diyan na ang ginamit natin dating Biblia, mabasa diyan na sinasamba ang Panginoon at hari. Ang salita bang pagsamba diyan, Old Tagalog ang ginamit, nangangahulugan ba yan na pag-Diyos na? Hindi, dahil kung tingnan natin ang Good News Bible, mga kapatid, ang interpretasyon sa worship na ginagamit sa King James Version, pagsamba sa dating Biblia, ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So dito makita natin kung gagamitin natin ang Biblia at ang common sense na pag salitang worship, hindi pala automatikong pag-Diyos na. Dahil ang salitang worship, honor. No? Honor, mga kapatid. No? Napakalinaw yan. So, sa Biblia, ang salitang pagsamba ay hindi automatikong nangangahulugang pag-Diyos-Diyos na. Mahalaga ang konteksto sa salitang ginamit. Pero letra por letra ang kanilang interpretasyon. Alam natin, no? Kung pag-aralan natin ang Biblia, ang Hebro kasi sa lumang tipan, yung pagsamba, pagyuko, shakha, yung nagpatira pa. Ginagamit yan pareho sa Diyos at pareho sa tao. Yun ay tumutukoy sa paggalang sa Genesis Kapitulo 23, versikulo 7. Si Abraham ay yumukod. So, shakha ang ginagamit sa Hebro. Yumukod siya sa bayan ng lupain. Hindi Diyos ang sinasamba, kundi paggalang lang yon. Diba? Sa Grego, sa bagong tipan, alam nyo, yung tinatawag sa Grego na pagluhod, proskuneo. Proskuneo, pagluhod, ibig sabihin, magbigay galang. Yeah? Magbigay galang. Pwedeng gamitin sa tao na hindi Diyos. Halimbawa, Mateo Kapitulo 18, versikulo 26. Ang alipin ay nagpatira pa. Ang ginamit diyan ay proskuneo. Nagpatira pa sa kaniyang Panginoon. Hindi Diyos yun, kundi sa amo niya. Ginagalang niya ang amo niya. Kaya maling sabihin, mga kapatid, na kapag mayumuko, ibig sabihin, diniyos na. Paggalang yon. Hindi yon pag-Diyos agad o pagsamba sa Diyos. Hindi totoo, mga kapatid, na ayon sa Biblia, pag may pagsamba, abay, otomatikong pag-Diyos na. Dahil sa Biblia, ang salitang pagsamba, worship sa English, ay honor ang ibang translation. Paggalang yon. Diba? So, kaya, yung paratang nila na diniyos ng simbahang Katoliko ang mga larawan, ay maling konklusyon, bunga lang yan sa letra por letrang pagbasa nila sa mga aklat Katoliko na labas naman sa konteksto. Mali ang letra por letrang paraan na pagbasa nila. Kapag binasa nila dito sa aklat Katoliko, lalo na yung panalangin, may wikang simboliko at liturhikal yan. Halimbawa, sinasamba kita, Panginoon kong Heso Kristo, habang nakaharap sa cross. Ibig sabihin, hindi yung kahoy o larawan ang sinasamba, kundi si Kristo mismo na isinasaad ng larawan. Ang larawan ay daluyan, hindi ang pinatutong
nguhan mga kapatid. Halimbawa, ibalik natin. Payag ba sila? Dahil nasa kanilang, kita ninyo, kanilang magasin ito. Anong magasin? Liwanag Magasin. Lumuluhod sila habang nakahiga si Felix Manalo. Payag ba kayo? Kami ang mag-interpret at sabihin namin, di ba? Diyos pala ninyo si Felix Manalo dahil nakaluhod kayo habang siya ay nakahiga. Payag ba kayo sa ganyan mga kapatid? Natural. Hindi kayo payag. Kaya sa paggamit ng mga ministro dito sa paulit-ulit mula pa kanya, noon mga kapatid, may fallacy ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo o na yung tinatawag na Stroman fallacy. Binabaluktot ang posisyon para madaling aatakihin. At meron din silang tinatawag na court mining fallacy. Pinuputol-putol ang teksto para magmukhang mali. At meron din silang equivocal fallacy. Pinaghahalo ang sinasamba ang Diyos at paggalang sa banal. Yun. So, ang totoong tanong dito mga kapatid, kung masama ang larawan per se, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga simbolo sa lumang tipan na mga larawan? Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. Ezekiel Kapitulo 44, versikulo 41, versikulo 17-22. So, bakit gumagamit si Jesus ng mga tanda? Di ba? Gumagamit siya ng mga tanda. Bakit din ang INC gumagamit ng mga tanda, larawan, tulad nitong monumento ni Felix Manalo? At hindi lang monumento ni Felix Manalo, ito, mukha talaga ni Felix Manalo. Tulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Felix Manalo. Nasa Pasugo Magasin ninyo yan. Meron kayong larawan ni Felix Manalo. Pero para sa inyo, hindi masama yan. Okay ra. Pag si Felix Manalo. So, ginawa nila ng larawan. So, ang pahayag nila mga kapatid na ginawa ng larawan si Felix Manalo, pero meron silang tindig na ginawa namin, pero hindi naman yan sinasamba. Yan ang kanilang, may medalya, may monumento, pero hindi naman yan sinasamba. Yung pahayag na ginawa nila ng larawan pero hindi sinasamba, ay hindi automatic kong depensa yan laban sa isyo ng idolatria o isyo ng inconsistency sa kanilang doktrina, lalo na kung napakahigpit nilang ipinagbabawal ang paggawa ng larawan sa ating Panginoong Hesukristo, sa mga apostol, sa mga propeta at sa mga anghel, pero okay lang kay Felix Manalo. Di ba? May malinaw na inconsistency sa kanilang aral. Kung itinuturo nila mga kapatid na bawal ang paggawa ng larawan batay sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, bakit may opisyal na larawan si Felix Manalo ayon sa publikasyon nila na inapakita natin, at bakit may monumento na inaalayan pa nila ng bulaklak? So, ibig sabihin ang punto ng usapin mga kapatid ay hindi lang yung pagsamba, kundi ang paggawa at ang paggamit ng larawan mismo. Di po ba? So, iisang pamantayan dapat ang gamitin. Bakit? Kapag Katoliko ang may larawan, anong pamantayan nila? Idolatry. Kapag leader ng INC ang may larawan, hindi naman namin yan sinasamba. So, kung ganon, anong tawag? Dobleng pamantayan. Ang umiiral dyan, double standard.
Di ba? So ang larawan, mga kapatid, ay simbolo ng paggalang. Hindi automatikong ang larawan ay Diyos. Maging sa katekismo na binasa nila, napakalinaw. Hindi sinabing ang larawan ay Diyos. Hindi niluluhuran ang kahoy o ang piktura, mga kapatid. Ang paggalang ay papunta sa kinatawanan, hindi sa material. Kung ito ang lohika na tinatanggap para kay Felix Manalo, dapat pare-pareho ring lohika na i-apply nila sa simbahang Katoliko na palagi nilang binanatan, di ba? Ang tanong dito, hindi daw sinasamba si Felix Manalo. Nilagyan ng larawan pero hindi sinasamba. Ang tanong, bakit ipinagbabawal sa iba ang paggawa ng larawan ng mga santo? Larawan ng ating Panginoon Jesucristo at sa Mahal na Birhen Maria. Pero bakit kapag INC na, pwede ang pagsamba, ang paggawa ng larawan ni Felix Manalo? Pero kapag Katoliko na, idolatre na. So, ang argumento na may larawan pero hindi sinasamba, mga kapatid, ay sumisira mismo sa absolutong pagbabawal nila sa larawan. Kapag ina-apply nila ang lohikang ito, mga kapatid, sa sarili, dapat i-apply nila sa lahat. Kung hindi, abay, malinaw, napakalinaw, and consistency talaga. Ang problema, hindi ang larawan. Ang problema, pinipili lang nila. Yan. Tuloy natin ang ministro ni Felix Manalo. At yung sinasabi nilang imahe na yun, hindi naman po yun ang ating Panginoon Kristo eh. Pero wag muna tayo doon. Dito muna tayo. Kahit sabi niya, yung imahe na yan, hindi naman yan ang mukha ng ating Panginoon Kristo eh. Pero, bigla siyang umiiskapo. Wag muna dito. Tatalakayan natin. Magkomento tayo, mga kapatid. Dahil yung sinabing ni Ministro Arnel Tumanan ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na hindi tunay na imahe ng ating Panginoon Kristo ang larawan ng simbahang Katoliko. Aboy, baka nakalimutan nila na may palabas, naalala niyong palabas sa pelikulang Felix Manalo? Sino ang aktor? Di ba si Dennis Trillo? Ang tanong, kung ang argumento nila, hindi naman tunay na imahe ng ating Panginoon Kristo ang larawan ng simbahang Katoliko. Granting without accepting na yun ang kanilang argumento. O yung pelikula ni Felix Manalo, ang mukha ba ni Felix Manalo ay si Dennis Trillo? Tandaan natin, mga kapatid, sa aral ng simbahang Katoliko, hindi natin sinasamba ang material na larawan. Ang larawan ay nagpaalala lang. Representation lamang ito. Pagalang veneration, hindi adoration. Old English ang ginagamit na pagsamba. So kahit hindi eksaktong etsura ng ating Panginoon Jesucristo ang nasa imahe, pero malinaw kung sino ang tinutukoy. Hindi pwedeng magiging double standard tulad ng ANC. Bakit? Kung ang argumento ng ANC, mali dahil hindi tunay ang mukha. Abay, lalo itong babagsak na argumento, mga kapatid. Bakit? Kapag tingnan natin ang pelikulang Felix Manalo, kung saan, sino ang gumanap? Ginampanan yon ni Dennis Trillo si Felix Manalo, di ba? Tunay na tao at aktor ang makikita, pero hindi si Felix Manalo. Di ba? Bagsak ang argumento nila. Gayon man, kung tingnan natin, eto pakita ko. Si Felix Manalo daw. Pansinin ninyo, ang gwapo ni Felix Manalo. Si Dennis Trillo.
Kaya kung ang argumento niya, hindi naman yon ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit ito? Larawan ba ito ni Felix Manalo? Pero inaalala, ang problema lang dito mga kapatid, may larawan na kumakalat. Ano? Yung mga kaanib, hinalikan nila, sino? Si Dennis Trillosa. Ito na nagdala sa Felix Manalo. Hinalikan. Makita ninyo yan. Hinalikan nila. So kung gayon, ibig ba sabihin na dinios na nila si Dennis Trillo na naglalarawan kay Felix Manalo? So, prinsipyo ang usapan dito mga kapatid. Kung ipinagbabawal ng reliyosong larawan dahil hindi tunay itsura, dapat parehong pamantayan ang ipatupad. Hindi pwedeng kabit-balikat ang mga imaheng niluwalhati at nakita nyong hinahalikan pa na hindi naman tunay itsura ni Felix Manalo. Di ba? Ang sukatan ay gawa, hindi sino ang gumagawa. Ang batikos ng INC sa larawan ng simbahang Katoliko ay self-defeating talaga mga kapatid. Sa Katoliko, malinaw ang turo. Hindi sinasamba ang mga larawan bilang Diyos. Sa INC, aktual na kilos sa imahen, isang aktor. Si Dennis Trillo bilang si Felix Manalo. At napakita sila ng double standard. Bakit? Di ba napakalinaw? Napakalinaw. Sinasamba nila, hinahalikan nila si Dennis Trillo na nagdala sa papel ni Felix Manalo. Di ba? Asan ngayon? Asan na ngayon? Ang sinabi nilang, dahil ang ating Panginoon Jesucristo, hindi talaga mukha yan. Bakit? Si Dennis Trillo, mukha ba yan ni Manalo? Okay, balik natin. Po tayo sa issue. Balik tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Cristo pag sinasabing ang Katoliko sumasamba sa larawan. Dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat Katoliko. Ay, nabasa ko dito pala sa comment section na si Vicente Lee, I am not INC pero status ni Felix Manalo, memory hindi sinasamba gaya ng Romano Katoliko. Ngayon, yung inaalaya nila kung ang interpretasyon nila sinasamba ng diniyos ng Romano Katoliko, bakit inaalaya nila ng bulaklak ang monumento ni Felix Manalo? Di ba? Okay. Hinahalikan nila ang larawan ni Dennis Trillo. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Anong sabi ni dito? Ang pamagat po ay katisismo. Ito na naman. Ito ang ginagamit. Katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Bago ito mga kapatid, di ba, sabi niya, hindi ito paratang, nabasa lang namin sa aklat. Hindi daw paratang ng INC. Nagbabasa lang daw umano sila sa aklat ng paring Katoliko na sinasamba ang larawan. So, hindi ito makatweran mga kapatid at mananatiling maling paratang. Kahit may sipi sila sa aklat na binabasa nila. Kung mali ang pagbasa, mali ang interpretasyon, kaugnay sa teksto, kaya mali. Ang tinatawag diyan ay selective quotation fallacy. Kapag may aklat na Katoliko na ginagamit nila ang salitang sinasamba ang larawan, sa konteksto ng panalangin ng simbahang Katoliko,
sa ating Panginoon Jesucristo, ang larawan ay kumakatawan lang sa Panginoong Jesucristo. Nagpaalala lang sa Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin na itong kahoy, itong pintura, yon ang mga Diyos-Diyos ng simbahang Katoliko. Kung inuurong sa konteksto, mga kapatid, yung pag-unawa ng literal na ginagamit sa mga ministro, maling paratang yon. Ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo ay literalist, reading sa mga aklat. Pero salungat sa paliwanag ng mismong simbahang Katoliko. May malinaw na turo ang simbahang Katoliko. Iniwasan yan ng mga ministro. Sa doktrina ng simbahang Katoliko, hindi natin diniyos ang mga larawan. Ang pagsambang ginamit, yon ay paggalang. Ang parangal ay dumaan sa larawan patungo sa representation, patungo sa tinutukoy mismo sa naturang larawan. Ito ang malinaw na pagkakaiba. Di ba? Latria, pagsambang uko lamang sa Diyos, dulia, hyperdulia, paggalang sa mga banal. Yun ang wala sa theology nila. Kung babasahin natin ang linya na hiwalay sa ganitong doktrina, mga kapatid, deliberate o ignorante ang konklusyon na diniyos ang mga larawan. So, kung hindi paratang, sabi niya, hindi ito paratang, bakit pa ulit-ulit na propaganda? Kung totoo ang sinabi, hindi kami nagparatang, bakit ginagamit nila sa mga sermon at pasugo at sa debate? Inuugnay ang Katoliko sa idolatria at sa demonyo. Hindi binanggit ang opisyal na paliwanag ng simbahang Katoliko. So, ang patuloy na pagpaulit-ulit sa maling akusasyon ay hindi simpleng pagbasa ng aklat, kundi ito'y isang propaganda laban sa simbahang Katoliko. Di ba? Payag sila dahil mabasa natin, nakita natin na lumuluhod sila sa harap ni Felix Manalo batay sa kanilang liwanag magasin. Payag sila na tayo magbigay ng konklusyon. So, ang pagsasabing hindi kami nagpaparatang, binasa lang namin ang aklat, yun ay palusot lang. Kung mali ang interpretasyon, kung inaalis ang konteksto, tinatanggihan ang opisyal na paliwanag ng simbahang Katoliko na kanilang tinutuligsa. Paratang pa rin ito at hindi ito magiging totoo dahil lamang may sipi sila mula sa aklat Katoliko na pinuputol-putol nila. Okay, tuloy natin mga kapatid. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, hindi na pala uso sa INC ang banig Okay hindi na uso banig. agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Alam niyo mga kapatid, itong ginamit sa ministro, pakita ko sa inyo may kopya tayo. Isang oring pandaraya ito. Bakit? Ito ang nagkasulat. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Pagkita ko sa inyo ang nakasulat talaga Ito, di ba? Napakalinaw na isang oring pandaraya to.
Pansinin ninyo mga kapatid. Ito ang nakasulat. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin, Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hingin ka ng pananampalataya, 10 ng pag-alala, nang di mo siya makalimutan. Sa Diyos Anak ay daraing ka ng pananalig at pati pa naman ng bait na ikinikilala mo sa Kanya at sa Espiritu Santo. Ngayon, ang tanong, asan ngayon ang sinasabi nilang, sinasamba kita? Di ba? Balik natin ha. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos. Ayan. Asan doon ang sinasamba kita? Sa original na katisismo, pareho kami. Yung salitang sinasamba na ginagamit ay hindi yun tumutukoy sa pagsamba sa kahoy na cross o pagsamba sa bato. At di ba, wala namang mabasa na sinasamba kita na ang cross mismo ang pahayag, kundi minadjik lang. Minadjik, pinagdugtong-dugtong yung hiwalay na pangungusap mga kapatid na nanggaling sa ibang pahina para mabago ang kahulugan. Yon ang ginawa ng ministro ni Felix Manalo. So, pag labas ng konklusyon na hindi naman yon ang nakasulat talaga sa naturang aklat. Yon ang tinatawag na selective quotation. Selective quotation plus dishonesty. Kaya huwag kayong magalit mga kapatid, lalo na sa mga nagsubaybay ngayon. No? Sinagot natin. Kaya, tama ang akusasyon na may pandaraya sa pagbasa sa aklat. Mali ang paratang na diniyos ng simbahang Katoliko ang mga larawan. Ang katekismo ni Father Luis D. Amasquita, mga kapatid, ay sinisiraan sa pamamagitan ng pagputol-putol at magbasa, pagdugtong-dugtong sa sipi, out of context. Kung kailangang baluktutin ang teksto para mapatunayan ang kanilang paratang.